pag-usapan natin or pag-aralan natin ang nakikita ninyong kalendaryo sa inyong mga screen. Okay, ang kalendaryo ay nasa buwan ng Abril 2024 or Abril taong 2024 or April 2024. So kung nakikita nyo ang kalendaryo, ito ay mayroong nakalagay dyan na pangalan ng mga araw. Ito ay Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Kung sa Tagalog naman, ito ay Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. So kung nakikita nyo dyan, ilang araw ba mayroon dyan? Ilang bilang mayroon ang kalendaryong ito? So ang nakikita ko ay 1 hanggang 31. So i-check nyo nga sa inyong mga bahay o sa kalendaryo dyan sa inyong bahay kung hanggang 31 ba ang buwan ng Abril. Sige nga, tingnan nyo nga. Okay, kung na-check nyo na, tingnan nyo kung tama ang nakalagay dito. So ilang araw lang ba talaga mayroon ang April 2024 or ang Abril? Okay, next. Pag-usapan natin ang tungkol sa kalendaryo. Anong buwan ng taon ang nasa kalendaryo? Tama, ang sagot mo ay Abril or April. Tama ka. Pangalawa, ano-anong mga araw ang nakapaloob sa isang linggo? Sige nga, ulitin nyo nga yung sinabi ko kanina. Ang mga araw na ito sa loob ng isang linggo ay Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. Ngayon, ilang araw mayroon sa unang linggo ng buwan? Ito ba ay mayroong 7 o 6? Tama, 6 lang dahil nag-umpisa ang araw ng Abril ay Lunes. Ayan. Kasi ang huling araw ng Marso ay Linggo. Kaya mag-uumpisa ang araw sa buwan ng Abril ay Lunes. Okay, so Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, at Sabado. So hanggang Sabado, ito lamang ay mayroong 6 na araw mula Lunes. Okay, pang-apat, ilang araw mayroon sa ikalawang linggo? Okay, sa ikalawang linggo naman ay mayroong 7. Dahil magsisimula ito ng linggo hanggang Sabado. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. Ayan. Sa ikatlo naman ay meron din naman itong 7 araw at ganun din sa ika-4 na linggo. Ngayon, ilang linggo mayroon sa isang buwan? Okay, kung titingnan natin sa kalendaryo, ang karaniwang araw sa buwan ng Abril ay mayroong 7 araw ang isang linggo. Kaya ang karaniwang bilang ng araw sa isang linggo ay 7. Tanong, maaari ba nating kwentahin ang bilang ng araw sa 2 linggo sa pamamagitan ng solusyong 2 linggo times 7 araw? Bakit? Okay, paano naman natin malalaman ang bilang ng linggo sa loob ng 14 na araw at paano natin ito gagawin? Tandaan natin, may 7 araw sa isang linggo. I-divide or hatiin sa 7 ang bilang ng araw upang mailipat patungo sa bilang ng linggo. At i-multiply sa 7 ang bilang ng linggo upang mailipat patungo sa bilang ng araw. So, tingnan natin ang mga solusyon. Bilang ng araw divided by 7 equals bilang ng linggo. O bilang naman ng linggo times 7 equals bilang ng araw. Okay, alamin natin, alin ba ang mas maliit na unit, ang araw o ang linggo? Okay, yung araw. So, kung ito ay mula sa maliit patungo sa malaking unit, ang gagamitin nating operasyon ay division or magde-divide tayo. Kapag naman mula sa linggo, dahil ang linggo ay mas malaking unit kaysa sa araw,
mula sa malaking unit patungo sa maliit, ang gagamitin natin ay multiplication. Okay? Subukan natin gawin ang suliranin 1. Gamit ang mga strips sa pagsasagot ng mga tanong sa ibaba. So, meron tayong 4 na strips. A, B, C, and D. Okay, kung titingnan nyo ang bawat strips, ang bilang ng isang linggo, ito ay merong 7 araw. Ilang linggo mayroon sa lahat ng strips? Okay, tama ang sagot ninyo. Kung ang sagot nyo ay 4. Okay, bakit? Kasi ito ay binubuo ng 7 araw sa bawat strips. So, alam natin mula kanina sa ating pinag-aralan, ang 7 araw, ang isang linggo ay binubuo ng 7 araw. Ayan. Ilang araw lahat mayroon sa 3 strips? Okay, bilangin natin dyan. Nakikita nyo naman. So, sa isang strips, ito ay 7. Sa ikalawa ay 14. So, sa ikatlo ay 21. Paano ang mabilis na paraan upang makompute ang bilang ng araw sa mga linggo? At ilang araw lahat, mayroon sa 4 na strips. Ayan, ipakita ninyo ang iyong wastong solusyon para sa katanungang iyan. Okay, dumako na tayo sa gawain 2 or ikalawang gawain. Panuto, punan ang patlang ng wastong sagot. Isulat sa sagutang papel ang inyong solusyon sa kasagutan. Okay, tandaan natin na ang isang linggo ay katumbas ng 7 araw, or 1 week is equal to 7 days. Isang linggo equals 7 araw, or 7 araw. So, tandaan nyo yan, ha? Dahil gagamitin natin yan sa pagsasalin. So, sa unang bilang, 3 linggo equals blank araw. So, aalamin natin or isasalin natin ang katumbas ng 3 linggo patungo sa araw. Ilang araw nga kaya ito? So, dahil 3 weeks yan or 3 linggo, ita-times natin ito sa 7. Okay? So, that is 3 times 7 equals 21. Kaya ang 3 linggo ay may katumbas na 21 araw or 21 days. Okay, subukan nyo ang sagutan ang ikalawang bilang hanggang ikalimang bilang. Okay, tapos na? Sige, tapusin nyo na lang yan. At dumako na tayo sa ikatlong gawain. Panuto, punan ang patlang ng wastong sagot at isulat sa sagutang papel ang solusyon sa kasagutan. Okay, tandaan ulit natin na ang isang linggo ay mayroong katumbas na 7 araw. So, kung sasagutan natin ang unang bilang, ito ay mayroong 56 days or 56 na araw at isasalin natin kung ilan ang katumbas nito sa linggo. So, that is 56 divided by 7. Okay? So, dahil ang araw ay mas maliit na unit kaysa sa linggo, kaya ang gagamitin natin ay division. Okay, so 56 divided by 7 equals 8. Kaya ang 56 na araw or 56 days ay may katumbas na 8 linggo. Okay, so nakuha nyo ba? So, yan ang halimbawa, kaya kaya nyo nang sagutan ang mga sumusunod na bilang. Okay? Next. Paano natin na ililipat ang bilang ng araw sa linggo at paano natin na ililipat ang bilang ng linggo sa bilang ng araw? Tandaan natin, i-divide sa 7 or 7 ang bilang ng araw upang mailipat patungo sa bilang ng linggo. At i-multiply sa 7
ang bilang ng linggo upang mailipat patungo sa bilang ng araw. Okay, para sa paglalapat, punan ang patlang ng tamang sagot. Isulat sa inyong sagutang papel ang pamamaraang ginamit sa pagkuha ng tamang sagot. So, siguro naman natuto na kayo kanina, no? So, kaya nyo nang sagutan yan. Ngayon, kung nakalimutan nyo, balikan nyo lang. I-post nyo lang ito at ibalik nyo doon sa unang talakayan, pagtatalakay. At para sa karagdagang gawain, sagutan lamang ang mga sumusunod na suliranin. Okay? So, ang inyong mga kasagutan ay aking i-check pagpasok nyo sa paaralan. Okay, so happy learning, kids! Kapag hindi alam ang sagot, magtanong sa nakatatanda dyan sa inyo, kasama sa inyong bahay. Or, maaari naman kayong mag-message sa akin kung alin ang hindi nyo naintindihan. Okay?